Wala na raw makakapigil sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Bukas na po yan. Dadalo pa naman sa pagdinig ang dati umanong bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Para sa detalye mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang aasahan natin bukas sa impeachment hearing ng bise? Yes, Ruth, tuloy na nga yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Bukas po yan ng umaga. Giit ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalaga ang pagdinig bukas. Isa nga sa pinakaabangan ay yung pagharap ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Bagay na nauna nang itinanggi ng bise. Giit ng kanyang kampo, hindi raw ito naging tauhan ni VP Sara. Naghain din ng perjury complaint ang bise laban kay Madriaga at petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment proceedings. Pero dahil walang temporary restraining order o TRO, tuloy po ang pagdinig. Gihit ng kampo ng bise, kung makapagsalita ang komite, akala nila missing link si Madriaga. Pero tinuturing nila itong weakest link. Matatandang inilatag ni Madriaga sa kanyang affidavit kung paano at kani-kanino ipinamahagi ang confidential funds ni VP Sara. Panawagan ni Ridon, magpakita na lang daw si VP Sara sa pagdinig at doon ilatag ang kanyang depensa laban kay Madriaga at hindi puro sa press conference ng kanyang abogado. At ito nga kapapasok lamang na balita, Ruth, kinumpirma ni Ridon na may natanggap na dokumento ang House Justice Committee. Naghain daw ng petisyon ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court para ipatigil yung paglabas ng mga ipinasasabi ng dokumento. Kabilang nga doon sa mga nirequest ng komite sa Bureau of Internal Revenue ang income tax return ng mag-asawa para makita kung may paglobo nga ba o umano'y unexplained wealth ang bise. Naniniwala naman si Ridon na ibabasura ito ng RTC. Ruth. Marian, speaking of the Dutertes na rin, gusto ko lang malaman, may reaksyon na kaya yung mga mambabatas dyan dun sa pinalutang ni Senator Robin Padilla na future president rin daw ng bansa, si Davao City Mayor Baste Duterte. Ruth, naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maagang pangangampanya na naman yan. Malinaw daw na may plan B na ang mga Duterte. Maaring pinopronto na raw at binibigyan ng platform itong si Davao City Mayor Baste Duterte sakali kasing matuloy po sa conviction at ma-impeach na nga itong si VP Sara, hindi lang siya matatanggal sa pwesto. Kasama na rin dyan yung perpetual disqualification from office o hindi na siya maaaring makatakbo muli. Kaya maaari ito ang plan B ng mga Duterte, ang pagpapatakbo ng isa pa raw kandidato sa pagkapangulo at ito na nga raw, si Mayor Baste. Balik sa iyo. Yan pong Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.